Ang ating mabuting balita ngayon mga kapatid ay patungkol sa dapat gawin ng isang Kristiyano kapag siya ay nasaktan o kapag nagawan siya ng kasalanan ng iba. Meron po bang nasaktan na dito? Taas ang kamay. Ito pong ebanghelyo, kung nasaktan ka o may nakasakit sa'yo, ito ay para sa'yo. Ito ay para sa atin. Kapag meron pong taong gumawa ng kasalanan sa atin, ano daw po ang dapat na reaksyon natin? Dapat daw itatama natin ang kanyang nagawang pagkakasala o pagkakamali. Ang tawag po dito ay fraternal correction. Sa Latin, ito po ay correctio fraterna o pagtutuwid, pagwawasto sa tao. Mahalaga po kasi ang pagtatama sa nagawang mali, lalo na yung mga anak ninyo may nagawang pagkakamali. Kailangan i-correct. Kailangan itama ang pagkakamali. Kasi hindi lang sapat na pinatawad mo siya. Kasi baka ulitin lang din. Diba? Kailangan maunawaan niya ang kanyang nagawang pagkakamali upang maiwasto niya ito. No? Hindi sapat na pinatawad mo lang. Kailangan din itama mo para sa kanya, para sa ibubuti niya, no? Ano nga po ba ang fraternal correction, mga kapatid? Paano nga ba dapat tayo magtama ng kamalian o kasalanan ng iba? Ang salitang correction o correctio, meron po yang tatlong galing sa salitang Latin, no? Pinagdikit-dikit. Una, yung tinatawag na rectio. So hindi ako mag-uumpisa sa correction. Mag-uumpisa ako sa pinakadulo. Yung rectio. Ang ibig sabihin niyan, no? Ito yung pagwawasto. Ang ibig sabihin ng rectio, rectification o pagwawasto, pagtatayo, pagtutuwid, pagtitindig. Ang unang kasangkapan ng correction ay pagtitindig, pagtatayo. Kapag may itinutuwid po tayo, ibig sabihin ay itinatayo po natin yung tao. Ituwid kasi baka masanay. Ituwid para maging maayos. Yun po ang dapat, yung itinatayo natin yung tao. Hindi sa binabaluktot mo. Hindi yung hinahayaan natin na madapa, na nagkamali na, no? Hindi yung maging baluktot ang pamumuhay. Iahon dapat patungo sa karangalan. Yun po ang ibig sabihin ng rectio. Galing yan sa Latin nga, iba pang meaning tinatawag na regere, no? Tinatayo or tinitindig. Ang kabaliktaran mga kapatid ng rectio o regere, yung tinatawag na pagtutumba. Ang kabaliktaran ng pagtatayo ay pagtutumba. Marami po sa atin, kapag nasaktan, kapag na-broken, pag binasted, kapag niloko ng asawa, anong gusto natin? Tumba mo yan. Loko ka, di ba? Ang kabaliktaran ng rectio, pagtutumba. Hindi dapat ganun mga kapatid. Di ba pag nasaktan ka ng taong mahal mo, anong sasabihin mo? Lintik lang ang walang ganti. Di ba? Sinaktan mo ko, sasaktan din kita. Itutumba pa kita. Matitikman mo ang hinagpis, ang paghihiganti ng taong api. Di ba? Ganyan, no? Pero hindi ganyan ang way ng Panginoon eh. Hindi ganyan ang pagkokorek. Dapat lang sa kanya yun para makorek ang pagkakamali niya. Hindi ganun kapatid. Hindi pagtutumba, kundi pagtatayo, pagsasaayos, pagwawasto doon sa taong nagkasala. Yun yung daw yung first step. Puntahan mo, sabi sa Ebanghelyo, no? Puntahan mo yung tao ng kayong dalawa lang. Kausapin mo. Dahil ang pagtutuwid ay hindi nakukuha sa paghihiya. Huwag mong i-chismis sa iba, huy, alam mo ba si ano? Ninakawan ako niya na, magnanakaw pala yan na.
Uy, si ano, ganito, grabe. Inagaw yung girlfriend ko. Sinulot yung girlfriend ko. Pinopormahan ko na nga, pinormahan pa. Loko yun ah. Huwag ganun. No? Pinupost mo agad sa Facebook, no? Ginawa niya sa pananim mo, inapak-apakan, nilason yung pananim mo, kinuha yung gulay mo, pinost mo, nangunga ng gulay ko. Yan, pinahiya mo na agad yung tao. Nagpaparinig ka pa, ito yung kanyang description, ganito siya. Kulang na lang, lagay mo yung pangalan niya, alam na alam naman ng tao na yun siya. Diba? Hindi ganun ang pagkukorek. Ang reksyo ay pagtutuwid, pagwawasto, kapatid. Ang pagtutuwid ay pagtatayo. Minsan kasi tayo, parang ang sarap itumba yung taong nagkasala sa atin, di ba? Loko to ah, tutumba ko to. Di pwedeng gawin niya sa akin to. Pinahiya niya ako, ba? Inapak-apakan niya ako, kapal ng mukha niya. Iba ganyan tayo minsan. Hindi. Gagawa ko ng paraan para bumagsak siya. Diba ganyan? Hindi po ganun, kapatid. Ang itayo ang tao at hindi pagtutumba. Tandaan natin yung una. Reksyo, pagwawasto, pagtatayo, itayo mo. Amen. Pangalawa, yung word na core. Yung word na core, sa salitang Latin, ibig sabihin, heart, puso, kapatid. Ang pagtutuwid na may puso, na may pagmamahal, mararamdaman naman ng tao yan eh. Kung yung kinokorek mo, may pagmamahal, kung concern sa'yo yung tao nagkokorek sa'yo, di ba? Mararamdaman yan ng tao. Pag may concern ka, kung gusto mong i-correct yung tao. Pero pag gusto mo lang ipahiya, hindi mo talaga matutulungan yung taong yon. Kapag walang puso, parang pinapatunayan mo lang sa kanya na mali siya. Na kahit mali ka rin, ang mahalaga lang sa'yo, makita yung pagkakamali niya at matabunan yung pagkakamali mo. Kapag nakita mo yung manugang mo kunyari, di ba? Yung inasawa ng anak mo, palagi mo na lang sinesermonan kasi tutol ka sa pagsasamahan nila. Kinokorek mo siya. Hindi dahil gusto mong itama ang kanyang mali, kundi dahil gusto mong masira ang relasyon ng mag-asawa. Di ba? Ang tawag dyan, pakialamerang manugang. Di ba? May sarili ng buhay ang anak mo eh. Tanggapin mo na yung asawa niya. Mahalin mo na. Mahal niya ng anak mo eh. Huwag tamang hinala. Meron nakita yung anak mo na nakita niya dun sa babae na probably hindi mo makita. Kasi kulang ka sa puso. Kulang ka sa pagmamahal. Kaya kapatid, pusuan mo na. Pinusuan na ng anak mo eh. Suportahan mo naman yung anak mo. Diba? Kaya kailangan sa pagtatama ng mali, kailangan may concern. May puso. Mararamdaman niya ng tao eh. Pag kinokorek mo lang siya, kapag hindi ka concern, ang intention mo lang, para mapalayas siya, para mawala siya sa buhay mo, para matanggal siya sa trabaho niya. Kaya palagi mo tayo, lagi ka na lang nagkakamali sa trabaho mo. No? Sunog na naman yung sinaing. Grabe ka. Maganyan, no? Kaya dapat, ang pagkukorek, may puso. May core. No? May puso. Pangatlo at huli, sa pagkukorek, dapat, meron tinatawag na ko or cum. Sa Latin, ko o cum. Ano ibig sabihin ng cum? Yung ko, ibig sabihin, galing niya sa salitang Latin na cum, na with, or sa Tagalog, kasama. Diba, may tinatawag tayong co-workers, diba? Kasama natin. Companion, community, cooperation, collaboration. Doon nakuha yung salitang ko, no? Kaya kapatid, ang pagkukorek, ito ang pangatlong component, no, dapat kasama o dapat may pagsama. Kung gusto natin ituwid ang isang tao, kailangan samahan natin. Pakikisama sa buhay niya, pakikibahagi sa buhay niya.
ito po ay talagang makakatulong upang maitama niya ang kanyang nagawang pagkakamali. Ano naman po ang kabaliktaran ng pagsama, kapatid? Di ba pag-iwan? Naiwanan ka na ba? Sakit, no? Iniwanan ka ba ng taong minahal mo? Di ba? Dahil nagkasala ka? Ang kabaliktaran ng pagsama ay pag-iwan. Kapag nasaktan ka ng taong mahal mo, pag wala yung ko, iiwanan mo. Ayoko na sa'yo, sinaktan mo yung puso ko, bahala ka na sa buhay mo, iiwan na kita. Sakit, no? Hindi na kita papansinin. O yung iba, binablock pa sa Facebook, bablock na kita, ayoko na makita pag bumukha mo. Di ba? Ganyan na. Binlock mo na sa FB, in-unfriend mo na sa FB, umayos ka sa pamamahay ko. Yan. Pag-iwan, pagpapaalis, tatakwil na kita. Wala ang kwentang anak. Yan. Wala ang kwentang ina. Wala ang kwentang ama. Yan. Kabaliktaran yan. At ayaw ni Jesus niyan, hindi pagkukorek yun. Hindi mo kinokorek talaga yung tao. Kapag ganyan ang ginagawa mo, bawa kinasal na kayo, parang pakiramdam mo na lang, no, iwanan mo na lang siya dahil nagloko sa'yo yung asawa mo. Paano naman yung mga anak mo? Diba? Kaya kapatid, dapat sinasamahan. Dapat inaalagaan. Sabi ni Jesus, isama mo sa simbahan o sa community yung taong nakagawa ng kasalanan sa iyo. Sinasama mo ba sa panalangin yung mga taong nagkasala sa iyo? Huwag mo naman yung panalangin na, Lord, kunin na sana siya ni Lord. Ay. Huwag mong ipanalangin na sa mga taong nangutang sa iyo na, Lord, malugi sana yan sa pagkakautang niya. Hindi nagbabayad ng utang. Ipagdasal mo, Lord, sana i-bless mo yung taong nagkautang sa akin para naman mabayaran niya na ako. Di ba? Kung kikurs mo pa yung taong yan, lalo lang talaga siyang mababaon. Lord, sana maaksidente na yan. Lord, sana madapa. Lord, sana maghihiwalay din yan. Panalangin na magbibigay sa kanya ng kabutihan, kapatid. Baka naman pinupost mo pa yung pagmumukha yan sa Facebook, no? Ito yung taong may utang sa akin. Tignan nyo maigi, baka utangan din kayo. Yan. Hinihiya mo na yung tao. Kawawa naman. Scammer yan. Yan, wag. Ipagdasal mo kay Lord na sana yumaman at makontento na yung mga taong ganyan. Amen. Kaya 3 bagay uli ang kapatid kapag gusto natin mag-correct. Una, yung reksyo, pagtatayo, pagtutuwid. Pangalawa, pagtatayo ng may puso. At pangatlo, pagtatayo ng pagiging kasama, companionship. At gawin natin to sa sinabi ng ating Panginoon, sa turo niya ngayon. Ano yung turo niya sa ating ebanghelyo? Una, anong sabi? Puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Yan ba ginagawa natin pag may taong nagkasala sa atin? Pangalawa daw, kapag hindi pa rin siya nakinig, magsama ka ng 1 o 2 para may mamagitan. Yan ba ginagawa natin? Pangatlo, no, sabihin mo ito sa simbahan, no, o sa community, sa maraming tao. Yan ba ginagawa natin? At pang-4, kapag wala pa rin talagang epekto, ituring mo siyang hentil o publikano. Ano ba yung hentil and publikano? Enemies. Ituring mo siyang kaaway. Kapatid, ito, 4 na to, ang turo ni Jesus ng pagiging fraternal connection. But based on my observation sa mundo, baliktad, ang demonyo mautak. Babaliktarin niya yan.
Anong mangyayari sa atin kapag may taong nagkasala sa atin? Tignan niyo yung number 4. Di ba? Pag may nagkakasala sa atin, anong mararamdaman natin una? Kaaway siya. Tinuturing mo na siyang enemy. Hindi na tayo bate. Nagkasala ka sa akin eh. Ayoko na sa'yo. At pangalawa, gagawin natin yung pangatlo. Sinasabi mo na sa maraming tao, uy, yan, grabe yan. Grabe yung taong yan. Grabe siya. Salbahe siya. Loko-loko siya. Binobroadcast mo pa, pinopost mo pa sa Facebook, di ba? Sa community. At pangatlo, kapag marami na nakaalam, napunta ka kanino? Sa isa, sa dalawa, o isa na nakakataas para mamagitan. Totoo naman yung ginawa ko eh. Ganto, di ba? At anong i-advise sa'yo ng taong nakakaalam? Puntahan mo kasi yung una. Puntahan mo kasi yung tao para malaman mo. Diba? At nung pinuntahan mo na yung taong to, dun mo ba lang na-realize na hindi naman talaga ganun ang intensyon niya. Kaya lang, pumutok na. Kaya ano nangyari? Wala. Yan ang gawain ng demonyo. Pero hindi yan ang way ni Kristo. Ang way ni Kristo, tandaan natin yung 4 na yan. At huwag natin babalik-baliktarin yan. Ang demonyo, babalik-tarin yan. Pag may nagkasala sa'yo, sasabihin mo, kaaway na kita, enemy na kita, ayaw na kitang makita. Bo-broadcast mo sa maraming tao, pupunta ka sa judge, magtatanong ka anong gagawin mo, and then, saka mo palang pupuntahan yung tao. Hindi ganyan, kapatid. Tandaan natin yung 3 bagay ng pagkokorek. Ano uli yun? Una, dapat sa pagkokorek, pinawasto mo, tinatayo mo pa rin yung dignidad ng tao. Pangalawa, may puso, may pagmamahal. At pangatlo, sinasamahan. Amen?